Okay, so magandang tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa isang live episode ng Biyahero kung saan every 12 noon, araw-araw tayo nagkakasama-sama. Hindi man tayo magkasama physically sa biyahe, pero natutuwa kami na kasama namin kayo everyday habang tayo umiikot sa buong bansa para maranasan at masabayan yung biyahe ng ordinaryong Pilipino. Lalong-lalo na yung ating mga GK communities, ating mga partners, ating mga management teams, yung volunteers, ating mga LGU na mga kasama. So, in fact, ngayong hapon, magkakaroon tayo ng Cebol School, Cebol Moving Up. No, kaninang umaga, meron tayong Kapitbayan Assembly. Mamaya, we will share with you yung mga highlights on. But, we invite you to review or watch yung replay nung KB Assembly kanina dito sa Tarlac. Napaka-lalim pero napakasaya nung yung pagtitipon-tipon. So, meron akong mga kasama ulit. Nandito si... Sino kasama ko ngayon? Tara! Magbabati din sa inyo si Kuya Sai. May microphone ka, Sai? Wala. Ayan, shoutout po sa mga nanonood ng live ngayon. So, gaya po ng sinabi ni Kuya Dan kanina, nag-gather po yung buong Gawad Kalinga Tarlac dito sa Capitol Center. So, sa Tarlac City. So, yun. Kuya Dan, puntahan natin yung isang sa mga nagpalakas ng GK Tarlac. No? So, tama po yan. Dahil sa aming ikot, makikita mo talaga na may mga probinsya na malalakas pa yung samahan, lalo-lalo na ng mga volunteers, ng management teams. Pero ang iba na medyo kailangan tulungan. Or ang iba naman na talagang nawala. Kaya alamin natin ano yung sikreto nila, paano nila na-sustain yung samahan, na-sustain yung relationship with the communities. Hindi madali, pero at dumaan sa maraming mga bagyo. Pero ngayon, nandito pa rin. At actually, ma-share namin mamaya, mas lalo pang ang lumakas. So, sino yung mga kasama natin ngayon? Ayan, makakasama natin ngayon ay walang iba kung hindi si Ate Jovi. Ayan, Ate Jovi, no, yun sa sinabi po ni Kuya Dan. So, paano niyo po napalakas yung Gawad Kalinga Tarlac? At kung ano po yung mangyayari din mamaya. Actually, ako kasi ang ginagawa namin, binibisita namin ang bawat community. Kinukumusta namin sila, inaalam namin kung anong nangyayari sa bawat community. Kasi mas maganda yung nakikita mo sila, di ba, kung anong sitwasyon nila. Kaya yung presence talaga, importante yun eh. Kaya sa mga pagsubok na dumating, especially nung pandemic, dahil hindi kami nagkikita-kita, hindi namin sila mapuntahan, ginawa namin, nagkakaroon kami ng meeting online, inaalam namin kung anong pangangailangan, at yung mga may means sa amin, may mga sasakyan, sila yung nagdadala ng mga tulong na ibinababa sa community. Wow. Ate Jovi, paano ka nagpapatuloy sa ginagawa mo? Ano yung nagiging inspirasyon mo sa mga ginagawa mo dito sa Gawad Kalinga Tarlac? Sila ay yung mga tao sa community. Alam mo, blessed ako na napunta ako sa Gawad Kalinga. Kasi dito, alam mo, hindi mo kailangan mag-pretend. Yung totoong tao ang kaharap mo eh. Di ba? Kung sino sila. Wala kang mag-a-adjust ka dahil makikita mo na, ito pala yung totoong buhay. Ito pala yung makikita mo sa community, di ba? Iba-ibang pinanggalingan yan. Pero, meron silang kanya-kanyang ugali na nakakapag-adjust ka sa ugaling meron sila. Ikaw yung mag-a-adjust na nakikita mo, dapat pala ganito sila pakitunguhan. Yung gano'n. Hindi mo dapat inuuri yung tao. Dapat ikaw yung bababa sa kanila. Sabi nga nila, pag leader ka, ikaw yung bumababa para sa mga tao mo. Ikaw yung alam ano ba dapat ang pangangailangan nila. Yeah. Hindi yung ikaw yung magbababa ng kailangan nilang gawin. Kailangan nakikita natin na sila mismo, nakikita natin kung anong kailangan nila. Kaya natutugunan natin yung mga pangangailangan nila kasi alam natin yung kailangan nila. Yes, thank you po Ate Jovi. Ano naman po yung pangarap nyo, no? Sa Gawad Kalinga Tarlac? Okay, sa Gawad
Kalinga Tarlac. Actually, Sai, alam mo, nakikita ko naman ng mga tao, talagang buhay yung diwa ng pagtutulungan, pagkakaisa, yung pagkalinga sa isa't isa. Ang ano ko na lang, may strengthen palalo yung pagmamahal sa kanila, sa mga kapitbahayan nila, mapatatag palalo yung samahan. At nakikita ko naman na talaga ang Tarlac, ang bawat isa hindi nang iiwan. Yun, yung nakikita ko yung brighter future nila, lalo na yung mga youth natin. Nakita mo naman, no, na i-involve natin sila sa mga activity natin. At katuwang na sila ng mga magulang nila sa community para ipatupad yung programa at saka yung mga adhikain na gusto nilang makamit. Yun. Alright, thank you po, Ate So baka may Jovi. message kayo sa mga gusto mag-partner sa Tarlac, sa team. Opo, ini-invite ko po kayo na bumisita dito sa Tarlac nang makita nyo po kung gaano po ang samahan na meron kami dito sa Tarlac, kung gaano po ang mga kapitbahayan namin ay naninindigan po at maaasahan nyo po sila. Dito po, buhay na buhay po ang pagkakaisa, ang bayanihan at nakikita po progressive po ang buhay ng mga tao dito dahil po nagsisikap sila at pinapahalagahan po nila yung mga tulong na natatanggap nila. Yan. Ayan, so sa lahat po ng mga volunteers, gusto mag-volunteer sa Gawad Kalinga dito sa Tarlac. Sa Tarlac, nandito yan. po sila Ate Jovi, nandito po yung Gawad Kalinga. Oo. Meron ka po bang gustong i-shoutout, pasalamatan Okay. sa nangyari ngayong araw? Okay. Shout out po sa lahat ng kapitbahayan na Tarlac dahil talaga pong hindi po nila ako iniwan. Yan, hindi po nila iniwan yung tawag natin sa kanila na makasama natin sila ngayong araw na to. So alam ko po na marami kayo, yung mga trabaho nyo, hiniwanan nyo, pamilya nyo, pero nandito po kayo para po ipakita po ang suporta nyo at pagmamahal sa Gawad Kalinga. Yan. Special shoutout din sa iyong Oo, sa ate ko kapatid, po, no? Sa kay ate, Ate Janet. Nakakatuwang ko din po dito sa Tarlac. Yan. Wala mo ng validation daw. Okay. Thank you. Thank you po, Ate Jovi, sa inyong pong sharing. So, Ate Janet, bilang isang taga-Gawad Kalinga, ano naman May po? mga nagbabati, oh. May magbabati pala sa Sa camera. Sina-shoutout ka na. talaga ba? Ayan. Hi, Ate Janet. Naka-gift ng camera kanina. Oh. So, shoutout po kayo. Nag-give. Ganun. Shoutout sa mga nakakita sa akin. Tsaka salamat sa mga taga-GK Tarlac. Talagang kahit text lang yan or ano lang yan, talagang sasagot talaga sila sa hamon ng GK. Yun. Thank you. And last, yung ano mangyari mamaya sa moving up. Mamaya po, magkakaroon kami ng moving up ceremony. Kasama po ang iba't ibang Civil Learning Center ng GK Tarlac po. So, Mga ilan sila? meron po kami ngayon, 3 schools po kasi ang open namin ngayon. Meron po kaming mga 30 movers. Yan. Kasi po yung mga ibang school ng Gawad Kalinga, under na po na DSWD. Yan. Wow. Opo. Member na po sila doon. Good job. Okay, thank Thank you po. Palakpakan po natin. Ayan, maraming salamat ulit, no, kay Ate Jovi and Ate Janet. Diba? So, makikita nyo na simulat sa pool for 20 years. Lalo-lalo na yung grupo nila, yung mga Cebu School teachers, hindi nila binitawan yung Gawad Kaling. At ngayon, nakikita nila yung mga dating mga Cebol, sila na ngayon ng mga leader sa community, yung mga GK, mga youth. Dahil naalala nyo na ang pangarap talaga ng GK ay hopefully one day, ang mamuno sa Gawad Kalinga galing sa mga communities. At natutupad na yan, no? Dahan-dahan sa Central Luzon, sa NCR and Region 4A, 4B. Ang may hawak niyan, area team leader natin, si Kuya Mark Gomez galing sa kapitbayan Darining sa GIP. Diba? So sa Mindanao, meron. So nagkakatuparan. Dahil yan, hindi bumitiw yung mga volunteers natin, yung mga management team, yung mga pioneers natin na ipantay yung laban para sa mga kabataan. Okay? So, yung nangyari kaninang kapitbayan assembly, ang daming pwedeng i-harvest ng mga insights, mga aral, at mga inspire ng mga stories. Kaya tanungin naman natin si Kuya Toy bilang Area Development Officer dito sa panig ng mundo.
ano naman yung kanyang mga takeaways, and at the same time, yung kanya rin mga plano dito sa lugar na to. Kuya Toy, take it away. Ayan, isang magandang tanghali sa lahat. Ayun, so kanina naganap po ang Kapitbahayan Assembly no dito sa Tarlac City. So 7 or 6 na GK communities po yung mga umattend po dito no. So napakadami po na umattend kanina. And kanina habang nagkukwentuhan at nag-sharing yung mga ating mga kapitbahayan and GK youth. So ang dami kong na-realize, ang dami kong natutunan. And sa lahat pala ng mga program ng Gawad Kalinga, ang daming binago, no? Ang daming binago, hindi lang sa pamilya, kundi sa community, sa sarili, sa samahan, no? Iba-ibang kwento, iba-ibang mga munisipyo nagsama-sama po dito para ibahagi nila, i-share nila yung kanilang mga sinimulan, yung mga kanilang mga pinagdaanan, mga challenges at saka mga success sa buhay. Ngayon, talagang ibang-iba na yung mga kwento. Punong-puno ng pag-asa. At kanina umaga, sobrang inspiring kasi hindi lang yung mga kapitbahayan leaders natin yung mga talagang nagbigay ng mga realidad ng buhay nila, no? Habang nag-share yung dalawang GK youth natin from GK Moncada and sa Sapang Maragol, habang nakikinig ako, sobrang tumatayo yung balahibo ko, no? And dahil sa mga leaders natin, mga kapitbahayan leaders natin, sa mga kuya natin na mga nag-guide sa kanila, ibang-iba, no? Ibang-iba na yung mga kabataan ngayon sa mga GK community natin. Kasi yung isa from GK Moncada, kung hindi dahil sa Gawad Kalinga, nasaan daw sila ngayon? So marami silang magkakapatid, pero pinaglaban sila ng kanilang magulang para sa pangarap nilang dignidad na mamuhay ng mapayapa at maayos. And yung isa naman natin, GK Youth Leader sa Sapang Maragol, tumaas yung confident dahil din sa Gawad Kalinga, dahil din sa paggabay ng mga civil teachers, no, ng mga ating leaders sa ating mga community. Iba nang magsalita yung ating mga kabataan ngayon. Talagang nagsilbing inspirasyon sa kanila yung ating mga leaders, yung mga program ng Gawad Kalinga, tumaas yung confidence ng mga kabataan sa GK Youth natin. So, ibang-iba. And dahil sa mga volunteers din, no, ng kagaya ng ating mga management team. And way back before, nung kabataan ko din, sa Bagong Silang, ganun din, no? Ganun din, kung hindi rin dahil sa Gawad Kalinga, kung hindi din dahil sa mga volunteers. Lumaki po ako sa Bagong Silang, isang malaking community, isang malaking barangay, community, no, sa Metro Manila. And nakita ko rin na yung mga tao na nag-volunteer sa amin na hindi namin kilala. Tapos doon kami, dahil sa Sibol, dahil sa Sagip, sa Siga, natuto rin kami na meron pala kaming pangarap. Meron din kaming dignidad tumayo sa aming sariling buhay. At ngayon, bilang isang Gawad Kalinga Area Development Officers, sobrang ang dami kong natutunan na dadalhin pa rin sa mga community, sa mga probinsya na pupuntahan natin. And kung maibababa natin lahat ng mga programa natin sa Gawad Kalinga, maunawaan ng community, maunawaan ng mga leaders sa paligid, ng ating mga partners and donors, and lalo na yung mga kabataan, hindi na tayo matatakot, no? Hindi na tayo matatakot sa mga future natin, lalo na ibahagi yung mission ng Gawad Kalinga. So, ayun po yung talagang nakuha ko kayo ng umaga na talagang punong-puno ng kwento, pag-asa at pangarap sa buhay. Yun, so, ayun. Ngayong tanghali naman, go kay Kuya Sai. Ayan, so thank you po Kuya Toy, no? Shoutout naman po natin yung mga pinuntahan natin kahapon, Kuya Toy, no? From GK Takasan, no? Maraming salamat sa kay Ate Wine, sa kapitbahayan, sa pagsalubong sa amin. Tapos pumunta tayo sa Gawad Kalinga MQC, Mary McQueen College. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daming nanood kahapon ng live natin. At maraming salamat sa mga estudyante, mga guro ng MQC. Yes, thank you very much. At pumunta din tayo sa isang Gawad Kalinga community sa GK Luzon, Porac, Pampanga. Maraming salamat kay Kuya Justin, ang GK Head ng Pampanga. Siyempre Kuya Dan, pumunta din tayo sa isang barangay sa Porac, sa Sapang Muwak. No, pinuntahan natin yung mga kapatid nating mga Aita doon, no, na correct. ginawaran natin ng Gawad Kalinga at ngayon ay
natutuwa sila dahil nandoon tayo. No, salamat po Yes. kay Kuya Christopher. No, maraming salamat Christopher po. de Guzman. Gomez. Gomez. maraming Christopher Gomez. Yes. So actually, Kuya Sai, natutuwa din ako kahapon dahil aside from yung sigla ng takasan, hello Tita Carol, salamat sa pagpatuloy sa bahay nyo at hindi kami kailangang humiga sa kalsada. Pero yung sigla ng takasan, yung kanilang enterprise, yung tilading, yung tilapia na daing, mawawala ang inyong tililing pag kayo kumain ng tilading. Ayos diba? pala yan, Basta, at hindi mahal, kahit konting kusing, pwede na, di ba? So, pero yun din sa Lusant, no, meron din mga French interns ngayon doon dahil yung komunidad, hindi lang yung pinapakita yung samahan sa loob, pero tuwang-tuwa sila, nasi-share nila yung mga aral nila, yung kanilang, even not just hospitality, but even the community spirit, na nakikinabang yung mga French interns, yung galing France, mga estudyante na nandito sa Pilipinas at inalagaan ng mga nanay natin. Ang gagaling na mag-French at mag-English yung mga pa. nanay doon. Di ba? And also, abangan din natin yung mga interviews, especially with our GK head, si Justin, yung mga kapitbayan, abangan natin yun. Pero yung sa Porac, ang tawag sa lugar, Sapang Uwak. Sapa meaning stream, body of water. Uwak is, what's uwak? It's parang bird, di ba? Dahil daw, ang kwento doon, may mga Japanese soldiers during World War II na tapos na yung gera pero hindi pa sumuko, nandoon lang, nagtatago sa lugar na yon. At whether true or not, pero it's interesting yung kwento na mga uwak yung nagsalakay sa kanila, whether taong uwak or mismong uwak. Anyway, napaka-historic din for GK dahil pinapakita ng Gawad Kalinga talaga, hindi na nalimit doon sa mga tinayuan natin ng bahay. There is a community there, yung mga Aita, tumulong sa atin si Kuya Chris na makilala yung grupong yun of about 700 families ng mga Aita. At tayo rin ay nakikipagbayanihan sa mga ginagawa nila Kuya Chris at ng mga Aita leaders. In fact, nagbahagi tayo together with Synchrony, nagbahagi tayo ng sasakyan. Yung tinatawag na kulong-kulong. Diba? Dahil pag sumakay ka, para kang nakakulong. Diba? Kasi pwedeng kulungan ng mga hayop kapag magta-transport. So, it's a motorcycle na may sidecar. Pero for the past 3 years, no, naalagaan nila yung biyaya na yon at nagagamit nila araw-araw. Kasi ang layo, 12 kilometers from the highway, yung kanilang lugar. Kaya pag nag-aangkat sila ng mga produkto, binabarat dahil mahal yung pag-transport. At lalong-lalo na ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina, buti na lang merong tulong galing sa Gawad Kalinga. But ang importante doon is, nakilala natin sila and we want to journey with them. Now, gusto rin nila na matulungan din sila sa pagtayo noong kanilang sari-sari store. Meron silang structure, good job. Nakuha nila sa income from their ube, sa mga agriculture crops. Pero kailangan nilang tulong na mapunuan yon dahil almost doble ang cost ng presyo ng mga basic goods. Bigas, asukal, compared sa bayan. Yung sa bayan, let's say 1,200 yung bigas. Doon sa taas, ang isang sako, 2,000 na. Di ba? Yung kape, yung gatas, gano'n, dumodoble. Kaya nangarap sila na sana naman malagyan ng laman yung kanilang munting tindahan para makapag-offer sila sa sityo nila ng mura. Imagine, gusto nila na mura na bilihin. So, imagine, maraming mga taga-baba na sinasamantala yung kanilang kahirapan. Pero sila mismo, kung mabigyan tayo ng pagkakataon, gusto nila na maibigay na mura yung mga bili na yun. Kaya, abangan nyo rin yung mga interviews natin, yung may kwento, may bahagi namin, yung biyahe ng mga kapatid natin na Aita doon sa Porac. Okay, so, meron pang nagbabati? Yes, may nagbabati po from GK St. Joseph.
So, kay Ate Saint Lovely Joseph. De Jesus, St. Joseph Nueva Ecija. Nueva Ecija. At Alright. nagpapabate, paki-shoutout naman po ang Gawad Kalinga Zamboanga del Sur. Alright. Maayong hapon. And, bibisaya sana. And, kanina nakita ko may nanood from GK Romblon. Maraming salamat po sa pagsubaybay kanina. Kung saan-saan na tayo nakakarating dahil sa live natin, no? Zamboanga City kay Chloe Calzada. Tito Coli, buenos dias. Tito Coli, maayong buntag sa inyo diha. Kumusta kang Tita Bing? Kumusta kay Tita Bing? And good job, nakita ko yung mga yung magkakasama kayo ng GK Youth na pumunta sa mga partners natin dyan sa Zamboanga, Sibugay. Sabi ni Ate Josel Ardian, "Hi mga kuya, salamat po at na-vlog niyo mga GK sa iba't ibang lugar. Pati din po kaming umiikot sa ibang GK. Lalo po kaming na-inspire sa pang-araw-araw na napabuti ang pamumuhay ng aming community." Thank you, Ate Josel. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong karanasan. Sabi ni Ate Chrissy, tuloy-tuloy ang bayanihan. So, thank you po, Ate Chrissy. Hello po, enjoy live stream and watching from GK Saysayin, Bagak, Bataan. Talagang hindi sila nawawala. Every day, complete attendance sa mga taga. And by the way, GK Kuya Bagat. Sai, kanina rin, maraming salamat po kay Tita Marinette nagbigay ng stars. Po. Maraming salamat. Nag-comment si Kuya Chris. Sabi niya, maraming salamat po sa mga tulong na naipagkaloob nyo sa mga kapatid na Aita sa Sapang Huwak. Salamat po sa Diyos, sa buhay ninyo at sa Gawad Kalinga. Maraming salamat din po, Kuya Chris, na dinala mo kami doon at nakilala yung ating mga kapatid na Aita. Dahil sa iyo, nabigyan din pagkakataon yung Gawad Kalinga na makatulong sa kanila. So, asahan niyo po na mas tuloy-tuloy yung ating partnership with your guidance, with your leadership doon sa lugar. At hindi lang yan, Kuya Dan, napakaganda po ng lugar doon sa Sapang Huwak. Para kang nasa Baguio, para kang nasa Tagaytay. In fact, ito na, invitation. Sinong sasama sa akin? We'll spend at least 2 days doon sa bundok ng mga kapatid na Aita. We will magpapaturo tayo ng survival skills sa matatandang Aita, kung paano sila nabubuhay sa bundok, ano yung dapat kainin, ano yung bawal kainin, paano mag-hunting, hindi ng tikbalang, hindi ng multo. Umakyat sa puno. Umakyat sa puno. Pero it will be exciting na bigyang value yung richness ng kanilang culture. Na pupunta tayo hindi para magturo, pupunta tayo para matuto sa kanila. So kung mayroong interested, welcome sa mga joiners, dala kayo ng tent, pagkain, at pwedeng maibahagi, lalo sa mga kabataan doon sa Porac, Sitio Uwak. May Sapang Huwak. Sapang Uwak. Sabi ni Ate Eileen, hello, Tito Jake. Tito Jake is watching with us. GK, head of Lanao del Norte and Iligan City. Maayong hapon, Tito J, Kirona. So, dumaan kami kahapon sa bayan mo, Kirona, Tarlac. Mamaya, dadaan din po tayo. Ayan, shoutout from Malibutuan, Arakan. Patuloy lang ang inyong pagtulong. Maraming salamat po, Ate Mercy Mars. Maayong hapon, or udto, Ate Mercy, sa Arakan. Alright. Okay, so, again, tuloy-tuloy yung ating biyahe. Bukas, pupunta naman tayo sa Bamban Tarlac. Bamban, Tarlac. Again, isang community ng mga Aita na matagal na rin natin kasama sa Gawad Kalinga at gusto natin kumustahin yung kanilang biyahe. We will spend almost like an entire day there. Pero doon tayo magla-live bukas. Abangan nyo, 12 noon bukas, yung live natin sa isang Aita community sa Bamban, Tarlac. Sumikat yung Bamban, Tarlac. I-google nyo na lang bakit. Diba? Meron silang mayor na sinabi na hindi pala Pinoy, Chinese pala. So, alam nyo na. Diba? So, yun yung Bamban, Tarlac. Now, dun tayo at samahan nyo kami sa biyahe papunta sa Bamban, Tarlac. Hindi man namin kayo makasama physically, but hopefully, through the live session, kasama namin kayo. And also, at meron kaming surprise. Ito,
marami nang humihingi, nangungulit at nag-aabang. I-announce na namin na sa pagkatapos ng Holy Week, which is around April 6. Di ba? April 6. Starting April 6, we will search for the best interpretation ng TikTok dance na GK na GK. Yung magviral, pinakamagandang interpretation, pinakamasaya na execution. Bibigyan natin ng mga GK shirt, unang serbisyo, liza benepisyo. So, mag-practice na kayo mula ngayon hanggang April 6. So, April 7, gawin na natin 7 para sigurado. Officially, hahanapin na natin sa TikTok sino yung pinaka-masasaya, magagandang interpretation ng GK TikTok dance na ito. So, para ibigay sa atin, patikim ng konti kung paano yung TikTok dance na to, bibigyan namin ulit kay Kuya Toy! Ayan, ito po. Yung sample po natin. Pilipino, Gising na! Tara na! Ha? Okay ba tayo dyan? Sige, see you sa TikTok natin. Ulit. One more. Pilipino, gising na! Tara na! Alright, di ba? Okay, so, yan yung magiging TikTok dance. Isasampulan ni Kuya Toy, magpo-post tayo sa TikTok account ng Gawad Kalinga para makita nyo kung paano, or kung hindi man sa account ng Gawad Kalinga, i-announce namin yung mga keywords, hashtags, you can search for it. But, starting April 7, yung pinakamasaya, pinaka-nag-viral, pinaka-makulit na interpretation noong TikTok dance, ang song na yan ay composed and sung by Kuya Clips Iriberi, ang Head of Operations natin sa GK. Ang title ay Diwa ng Bayanihan. Which will also be, yan din yung magiging tema natin sa ating Bayani Challenge. And speaking of Bayani Challenge for this year, again, we are inviting you. No? Yes, may challenge sa presyo ng langis, pero pagdasal natin na mabigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na makapunta sa mga Bayani Challenges na ito. Number 1, mauuna ang Sorsogon sa Bicol. It will be on April 30 to May 4. April 30 to May 4. Yan sa Sorsogon. Next would be in Basay, Samar. May 11 to 15. At huli, sa Siargao, it will be on June 11 to 15. So, tatlong lugar na pwede kayong mag-participate sa Bayani Challenge. Group yourselves into teams. Pwedeng big team, 15 people, or kahit kayo mag-isa. Don't worry, pagdating doon, we will connect you to your team. Diba? Pero, ang kagandahan nito is, kahit may mga krisis, lalong-lalo na ngayon na may krisis, mas dapat natin palakasin yung ating bayanihan, mas lalong palakasin natin yung pagtulong sa iba. And for those of us, para sa atin na may kakayahang lumabas, gawin natin. Para sa atin na may kakayahang magkalinga, gawin natin. Dahil mas marami ngayong mga Pilipino ang nahihirapan dahil sa krisis. So again, abangan nyo kami bukas sa isa namang live episode ng Via Hero alas 12 sa ating komunidad ng mga Aita, mga kapatid na Aita. At bago maghuli, baka may pahabol na pagbati. Baka may mga bago tayong mga viewers ngayon from sa Ate Fe, from GK Alapan, Imus Cavite. Wow! So, Alapan. Hi mga Kabla Hero sa pagpasyal sa iba't ibang lugar sa Gawad Kalinga. Ingat po kayo. Galing po kay Ate Jenaline. No? Shoutout from GK HQ, Kuya Christian. So, nandun na siya. Bye-bye, Kuya Christian. Ingat ka sa biyahe mo. Watching po from GK Lawag. Wow. Liza May. Maraming salamat po. Hi, Kuya Max. Hello, Tito Dan and Kuya Sai from GK Consuelo.
Teka nga, sino mas tito sa amin? May premyo yung mga kasagot. Alright, so hello, blessed Saturday po Sir Dan and Sir Sai from GK St. Joseph Cabiao. Watching from Gawad Kalinga Lawag. So, Wow. yun, Lawag. Maraming salamat And sa mga kapatid natin sa Lawag. meron din talaga tayong mga dinaanan natin nanonood Kuya Dan, watching from Gawad Kalinga Pangasinan. Wow, thank you. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng ating live araw-araw. No? Talagang patuloy-tuloy po ito, walang iwanan kahit Yes. sa mahal na araw. Yes, kahit sa mahal na araw, i-sustain natin, but we will shift our theme towards a more reflective, prayerful na kwentuhan. Every 12 noon pa rin yan. And so, Yeah. at dyan po nagtatapos ang ating isang episode ulit ng Biyahero. At lagi nating sinasabi, 1, 2, 3, Biyahero! Ang biyahe ng bawat Pilipino! Dito sa Tarlac, walang iwanan! Yay! Woo! Pilipino! Sa mga Gising na! Tara na! Tara na! ayan, gawa na kayo ng inyong TikTok video. Salamat po. Okay, thank you.